Para sa akin dito sa Taiwan, hindi mo naman kailangan magmagaling sa mga katrabaho mo para magustuhan ka lang nila. At dahil sa pagiging totoong tao nga natin, nagkakaroon pa rin tayo ng mga kaibigan na Taiwanese. Binigay nga pala ito ng isang Taiwanese na talagang mahilig naman talaga siya magbigay sa amin. Medyo matanda na siya pero napakabait niya para sa akin. At dahil day off ko nga ngayong araw, pumunta ako sa palengke kanina at bumili ako ng mga gulay. Sa totoo lang, mas mahilig ako sa mga gulay kumpara sa karne. Kaya naman may binili akong ampalaya, okra o yung tinatawag nilang pako. Dahil meron nga akong nakainan na restaurant na masarap yung pagkakaluto nila. Kaya lang sa bandang huli, hindi ko nakuha yung timpla na gusto ko. At yung okra naman ay prinito ko lang tapos isasawsaw ko sa bagong. Kapag nagtatrabaho ka nga dito sa abroad, dito mo talaga makikilala yung totoong ikaw. Dahil susubukin ka talaga ng tadhana kung gaano ka katatag. Ganito naman yung labas ng dorm namin. Dahil sa oras nga na yan ay madaling araw pa. Ganito nga yung oras ng gising ko kapag umaga. Madaling araw pa lang gising na. Kaya naman pag ganyang oras ay nagluluto na ako ng pagkain ko. Para pagdating ng umaga, yung pumasok sa panggabi, ay makakapagluto naman sila sa mga ulam nila. Sinara ko na nga yung pinakadivision namin para hindi nila maamoy yung mga niluluto ko. Kahit mga prito at ginisa lang. At meron din pala akong nilutong sinigang rito. Alam nyo ba yung mga ulo ng bangus dito ay sobrang mura? Sa bawat ulo nga ng bangus ay 10 NT lang. Pero pag bumili ka na sa mga lutong ulam, lalo na sa mga Pinoy store dito sa Taiwan, medyo may kamahalan na rin yan. Kaya para sa akin, mas gusto ko talaga kung pwede kang magluto sa dorm para lahat ng ulam na gusto mong kainin ay makakain mo. Hindi katulad nung nasa factory pa ako, yung 3 taong kontrata, lahat ng pagkain namin ay bili dahil bawal magluto sa dorm. At dahil sobrang dami kami.